State of the Nation. Sinakal, inuntog at pinagbubugbog ang isang babae sa Quezon City ang sospek na nakakubli sa maskara at wig. Dati umanong karelasyon ng biktima. Sa Negros Oriental naman, isang babae ang pinaslang ng kanyang bayaw ng dahil sa utang. May spot report si June Veneracion. Sinugod at 7 minutong pinaulanan ng sunod-sunod na suntok ang babaeng yan habang nagbabantay sa kanyang butik sa Quezon City. Sinakal at binalutan pa ng damit ang kanyang muka at ilang beses inihampas sa sahig ang kanyang ulo. Grabe yung niya, yung gigil niya, yung pagtakip niya sa mukha ko. Nakamaskara at wig ang lalaki pero nakilala siyang si Joel Tan. Tinanggal niya po yung maskara niya. Doon ko nakita siya talaga yon, yung ex-live-in partner ko po. Natigil ang pananakit nang mawala ng balanse ang sospek kaya nakatakas ang biktima. Tulong! Tulong mo! Ang lalaki, kaswal na naglakad papasok ng kotse sa may takas. Nagtamo ng mga bukol sa ulo, black eye at mga pasa ang biktima. Nagsampa na siya ng reklamong paglabag sa Violence Against Women and the Children Act laban sa dating nobyo. Gusto ko lang po pagbayaran niya yung ginawa niya sa akin. Hindi ko maisip bakit niya ako gusto patayin. Pinaghahanap pa rin ng sospek. Sa Bayawan, Negros Oriental, dead on the spot sa ospital ang isang 39 anyos na nanay ng pagsasaksakin ng kanyang bayaw. Ayon sa pulisya, lasing ang sospek nang sumugod sa bahay ng biktima at saka nagsisigaw. Sinisingil umano nito ang 500 pesos na utang ng biktima. Nang harapin ang kanyang bayaw, agad siyang inundayan ng saksak. Nahuli sa follow-up operation ng suspect na hindi nagbigay ng pahayag. Aming sinisipis iyo ang isang warrant of arrest. Sa preso naman ang bagsak ng lalaking yan sa San Ildefonso, Bulacan matapos ang 2 taong pagtatago. Suspect siya sa kasong statutory rape at acts of lasciviousness dahil sa panghahalay umano sa isang minor de edad na babae sa bayan ng Pulilan. Siya ay isang family driver. Siya po ang nag-atid susunod dito sa bata. At doon po nang nalaman ng magulang na may kakaiba sa actuation o paggalaw na ng bata. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Hindi po nagawa, sir. June Veneracion, GMA News. Nahaharap sa reklamong robbery extortion ng founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at 4 na iba pa dahil sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nadakip na sila pero gate nila, set up ang ginawang pag-aresto. May report si John Consulta. Dala ng NBI undercover agent ang duffel bag na yan nang makipagkita kay Franco Mabanta sa isang hotel sa Makati. Si Mabanta ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ang duffel bag na naglalaman umano ng milyon-milyong piso, hindi tinanggap ni Mabanta. Sa halip, pinadala niya ito sa isang country club sa Pasig at sinabing ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Nang matanggap ang mark money sa napagkasundo ang lokasyon, Tayo muna kayo harap. Testing lang. saka kumilos ang mga operatiba ng NBI. Nung umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang 2 inaresto. Say your real name kasi gagamitin ko sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Napilitan na silang magpakilala. Nag-ugat ang operasyon sa umano'y pangingikil ni Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. So ito nga mga kapuso, kikita natin, ito yung budol money, na pin-prepare ng NBI at tatlong maleta, 1, 2, 3,
Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong 3 maleta pa. 1, 2, 3. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Is there truth to the allegations na Not kayo po ay true. nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Naharap si Mabanta at 4 niyang kasamahan sa reklamong robbery extortion. Sa pahayag na pinost sa page ng PGMN, iginit ni Mabanta na inosente sila at na-set up. Wala umanong nangyaring pangingikil o pagbabanta. Ang ebidensya umano ng NBI ay nagpapakita lang ng isang bahagi ng nangyari. Wala umanong ginawang krimen ang PGMN at mapapatunayan daw nila ito. Sabi pa sa pahayag, 5 buwan silang nag-research saan nila'y katiwalian ni Romualdez nung House Speaker pa siya. Hitik umano sa ebidensya at handa nang i-release ang kanilang expose na kanilang na-shoot na at na-edit. Bago nito ay binilaan na umano sila ng ilang makapangyarihang kaibigan na nasa alanganin ang kanilang kaligtasan. May mga binilinan na rin umano siya na kung may mangyari sa kanila ay ilabas na ang anilay 1.5 oras na expose. Wala pang tugon ng NBI sa aligasyong set-up ang nangyari. Sinubukan ng GMA News na kunan ng reaksyon si Romualdez pero wala siyang tugon sa GMA News. John Consulta, GMA News. Sino nga ba si Franco Mabanta? Isang kilalang social media personality, digital strategist at political commentator si Mabanta. Sa isang Facebook post noong 2019, sinabi niyang siya ang Chief Social Media Director sa kampanya ni Bongbong Marcos nang tumakbo ito sa pagka-vice-presidente noong 2016. Sa hiwalay na post, tinawag din na kaibigan ni Mabanta si Marcos. May mga litrato rin sa Instagram na kasama ni Mabanta ang Pangulo, maging ang unang ginang. May mga Instagram post din si Mabanta kaugnay sa tambalang unity ng Pangulo at ng Bise bago ang 2022 elections. Sa kabila nito, itinanggi ng Malacanang na may kaugnayan o relasyon si Pangulong Marcos kay Mabanta. Sabay giit na baka ang dapat tatanungin ay ang ugnayan nito sa mga Duterte. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas naisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanyang mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Kuha noong 2018 ng mga ipinakitang larawan ni Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni dating presidential spokesperson Harry Roque. 2018 nang magbahagi ng post si Mabanta kaugnay sa shoot ng documentary na The Duterte Phenomenon. May mga litrato rin si Mabanta kasama ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. 2024 naman nang itatag ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital media platform na nakatuon sa politika at iba pang mga issue. Hindi raw makikialam ang Malacanang sa alitan ng mga rekto at ni Congressman Leandro Leviste. Nagugat ang sagutan sa aligasyon ni Leviste na sangkot sa korupsyon si DPWH si Executive Secretary Ralph Recto. May report si Ian Cruz. Ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Sari-saring akusasyon ang ibinato ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa iba't ibang miyembro ng pamilya Recto sa plenaryo kahapon. Hindi yan pinalampas ni Executive Secretary Ralph Recto at itinanggi ang mga aligasyon. Sabay sabing inalok sila ni Leviste ng 1 bilyong piso para umurong itong eleksyon ang misis na si Vilma Santos Recto
sa kandidatura sa pagkagobernador, tinanggihan daw ito ni Recto. Naghanda rin daw si Leviste ng 400 milyong piso at pinakiusapan si Recto na suhulan ang mga kalaban sa politika para mapaatras, bagay na tinanggihan rin daw ni Recto. Tugon ni Leviste, walang basihan at di totoo ang mga aligasyon ni Recto. Sa isang social media post, hinaman pa ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman na raw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala pang tugon dyan si Recto. Bukod kay Recto, isinasangkot din ni Leviste sa korupsyon sa DPWH si Congressman Edwin Garjola. Ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng Vilaki sa lungsod ng Lipa? Ipinagtanggol naman ni Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto ang kanyang mga magulang. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved. Dumistansya naman ang palasyo sa issue sa pagitan ni Leviste at ng mga Recto. Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun. Ian Cruz, GMA News. Nakabukod at hindi nahawa ang halos 40 Pilipinong sakay ng cruise ship sa Atlantic Ocean na nagka-outbreak ng hantavirus. May report si JP Soriano. Ilang araw nang naka-quarantine ang cruise ship na MV Hondius matapos makalapit sa bansang Cape Verde nitong May 3. Hindi pinayagang makadaong doon ang barko matapos na magka-outbreak sa loob nito ng nakamamatay na hantavirus. Ang hantavirus ay isang uri ng virus na karaniwang nakukuha sa ihi o dumi ng infected na daga at nagdudulot ng malubha at nakamamatay na sakit sa baga o bato. Ayon sa World Health Organization, 3 sakay ng cruise ship na ang nasawi dahil sa hantavirus, kabilang ang isang Dutch couple at isang German national. Hinala ng WHO, bago pa man makasakay ang 2 Dutch national ay infected na sila ng sakit. Napag-alaman ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na Andes strain ang nakuha ng ilang pasahero, ang nag-iisang strain ng hantavirus na pwedeng makuha sa pamamagitan ng person-to-person transmission. Ayon sa Department of Migrant Workers, 38 crew member ng barko ay mga Pilipino. Sa ngayon ay wala pa raw sa mga Pinoy ang nahahawa. Ganito rin ang impormasyong nakarating sa Department of Health. Wala silang mga sintomas ng hantavirus. Mahigpit po ang quarantine procedures dun sa Hondius kaya hindi po sila nahahawa. Kagabi, kinumpirma ng Spanish Health Ministry na tatanggapin nilang mailipat sa Canary Island ang cruise ship alinsunod sa international law at humanitarian principles. Doon susuriin at gagamutin ang mga pasahero at crew bago sila pauwiin sa kanilang bansa. Pero ang regional government ng Canary Island, kontra rito. JP Soriano, GMA News. Bago ngayong gabi, nagsimula nang dumating sa Cebu ang mga pinuno ng ASEAN member states para sa ASEAN Summit ngayong linggo. Pasado alas 9 ng gabi nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos. Naroon na rin ang Sultan ng Brunei Darussalam na si His Majesty Haji Hassanal Bolkiah, kasama ang kanyang anak na si His Royal Highness Prince Abdul Mateen. Dumating na rin sa Cebu si Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar na siyang hahalili sa Myanmar President. Nauna nang sinabi ng Pangulo na isa sa mga tatalakayin sa ASEAN Summit ang epekto ng gyera sa gitnang silangan. Kabilang anya sa prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ang pagpapatupad ng Memorandum of Understanding para sa isang ASEAN Power Grid. Itutulak din ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng food security sa rehiyon, pagsuporta sa mga magsasaka at MSME. Ilang araw bago ang finale week, may digital milestone ang Encantadia Chronicles Sangre. Nakatanggap ng Gold and Silver Play Button Creator Awards ang official YouTube channel nito matapos maabot ang more than 1 million subscribers.
Simula sa Lunes, mapapanood na sa GMA pagkatapos ng 24 oras ang The Master Cutter. Sa grand media launch ng pinakabagong GMA action drama series, ipinasilip na ang pilot week sa cast, crew, and media. Dumalo rin si GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Chingsi, at iba pang opisyal ng GMA Network. Wow, parang hindi lang siya action, hindi lang siya spectacle, but grabe yung puso nung series. At the heart of Master Cutter really is a father and son story. It's a story about a modern family. Diba? It's a father and daughter story. So makikita mo rin dito yung interesting characters ng lahat ng tao sa barangay. At ang saya lang panoorin ng sabay-sabay. Sa pagbabalik GMA Prime ni Dong, gaganap siya bilang si Atoy na isang tailor o sastre by day at elite bounty hunter by night na tinagurian ding Master of Disguises. Makakasama niya rito sina Max Collins, Kapuso child star Shena Stevens at iba pa. Aubrey Carampel, GMA News. Isang Batangueña ang valedictorian ng Talangdangal Class of 2026 ng Philippine Military Academy. Nanguna si Cadet First Class Christine K. Librada sa mahigit 200 kadete. Tubong Lipa City si Christine at anak ng retiradong military officer. Tatanggap si Christine ng Presidential Sabre, Philippine Army Sabre, Joint U.S. Military Assistance Group Award at Australian Defense Overall Performance Award. We're not just to be the graduates who are technically excellent, but also great leaders. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.